Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot tayo ng isang initial value problem, particularly on the homogeneous differential equations. Pero before that, shoutout muna kay Johnny Reaguirre at saka kay Norman Austria. Thank you so much mga Lodi sa patuloy na pag-support and I hope you all the best. Pagpalain kayo palagi ni Lord and keep focus para dun sa mga goals natin and stay safe na rin in this time of pandemic. Okay, ano ba yung tanong, Sir IJ? So, what is the particular solution of the differential equation v times 3x plus 2v dx minus x squared dv equals 0 when x is equal to 1 and v is equal to 2? So, normally kasi, nasanay tayo kapag homogeneous, y and x lang yung variable. Pero dito, napansin nyo na ang variables natin is v at saka yung x. So, dapat masanay din kayo na hindi lang siya laging y and x. So, we have to familiarize ourselves paano ba yung gagawin natin kapag other variables na yung binigay. Same steps lang naman din. So, ano first step? So, you have to observe, ano ba yung mas complicated? Kung mapapansin nyo, ang complicated nitong nasa dx. Therefore, ang gagawin mong setup is v. Kasi yun yung sa dv. Ang konti lang ng expression niya, di ba, x squared. Kapag sa dx, ang dami. So, ano yung magiging magic substitution dyan, Sir IJ? So, magiging magic substitution dyan, mga Lodi, is etong v, isa-set natin as v is equal to x, y. Kumbaga, yung y yung magiging ano natin. Parang, di ba, kapag nagwa-y equals vx tayo or x is equal to vy, so yung ginagamit natin yung v. Pero dito, yung y yung magiging constant, variable na isasama natin. Kasi nga, variables natin is v and x. So, gamit tayo ng ibang variable. Let's say, yung y, pwede rin naman, pero dapat wag kayong malilito. Okay? So, ano magiging next step dyan, Sir IJ? So, na-set up na natin yung v and then differentiate. So, we have dv is equal to x dy plus y dx. So, applying the product rule of derivatives. So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, ito na, critical. Medyo mahaba. Actually, sa mga basic na mga differential equation natin, homogeneous yung is pinakamahaba. Kasi you have to set up the equation and then mapupunta pa siya sa variable separable. And then you have to integrate both sides. So, yun, medyo matagal siya. So, ano gagawin natin dyan, Sir IJ? So, yung v daw, xy, so, magiging xy multiplied by 3x plus, ano yung v natin? That is 2xy dx minus x squared. Tapos, napansin nyo, di ba, meron tayong dv which is isa-substitute natin yung na-setup natin, mga Lodi. So, we have x dy plus y dx. So, ano pong mangyayari dyan, Sir IJ? So, ito yung pinaka-key step. Pag gumawa kayo nito, wag nyo muna ituloy. You have to cancel out yung mga common terms natin. Kasi kapag dinivide mo rin naman siya sa right side, magiging equal naman din sa 0 yan. So, anong gagawin dyan, Sir IJ? Common yung x squared. May x ka dito, x, tsaka may isa kang x. So, kapag x minultiply sa x, x squared. X sa x, x squared. Kaya, na-cancel yung x squared sa both sides. So, ano mangyari, Sir IJ? So, magiging 3y dx plus 2y squared. Kasi y times y, y squared. Then, lagay natin yung 2y, tas dx natin. So, magiging 2y squared dx siya, minus, distribute po natin, x dy minus y dx. So, madalas, nagkakamali tayo din sa pag-distribute. So, dapat, careful tayo sa mga signs. Next, tingnan natin yung mga common terms. So, ano yung common terms dyan, Sir IJ? So, meron tayong y dx. Etong dalawang to, mga Lodi cakes. So, that is 3y minus y, that is 2y dx plus 2y squared dx minus x dy is equal to 0. So, kung mapapansin nyo, common dito yung 2, mga Lodi. So, we have 2y multiplied by it should be 1 plus y dx. So, ulitin ko, finactor out ko lang po yung 2y na common sa kanila. Minus x dy. And then, di ba ang sabi ko nga, kapag homogeneous, ang pinaka magiging equation sa dulo is magiging separable na siya. Variable separable. So, we have to group yung mga dx na may x, tas yung y na may dy. So, ang gagawin ni Sir IJ is, gagawin niyang ganito, 2dx over x. Ayan na. Etong x nilipat ko dito, pero itong y, isama natin kay dy kasi nga kailangan natin i-separate yung variables. Minus dy over y times 1 plus y. Or pwede natin gawin y plus 1 na lang. Okay? Pinagpalit lang po natin.
Okay, so yan na yan. And then, integrate natin both sides. But the problem lies here. Ito po, mga lodi. Ito yung problema natin. So, kailangan marunong tayo partial fractions. So, paano natin ito partial fraction, mga lodi? So, yung negative, mamaya natin gamitin yan. So, ang factors natin ay y, tsaka y plus 1. So, magiging ano to? Lagay natin dito, partial fractions. Okay? So, ano mangyari dyan, Sir IJ? So, that will be, so, y tsaka y plus 1, dapat sanay tayo mag-partial fractions. Pero meron tayong tutorial ng partial fractions. Search nyo na lang dun sa mga videos natin. So, magiging a over y, kapag constant yan, I mean, yung linear pala yung term natin sa ilalim, kasama niya sa taas, constant lang. Plus b over y plus 1 is equal to 1 over y multiplied by y plus 1. So, ito kasi yung pinaka-given natin. Parang dy siya, di ba? Ang coefficient yan ay 1, kaya 1 over y times y plus 1. So, we have to solve for a and b para mas madali natin siyang ma-integrate. So, paano natin gagawin yan, Sir IJ? So, we have to multiply everything by y multiplied by y plus 1, or yung tinatawag natin na least common denominator. So, ang mangyayari, so magiging y, makakancel yung y, a times y plus 1 plus b multiplied by y is equal to 1. So, yan na yan ha. Kinancel ko lang y plus 1, kaya naging by kasi may y. And then dito, 1 na lang. So, how do we solve, Sir IJ, for a and b? So, ang pinakamadaling step is to use the zeros of the denominators. Ano yung zeros? Yung magiging 0 yung mga expressions natin. So, ito, kunyari yung y, ang 0 niya is 0 na rin kasi magiging 0 yan. Kapag y plus 1, negative 1. Kasi negative 1 plus 1 is equal to 0. So, ano mangyayari dyan, Sir IJ? So, ang gagawin natin, so, pwede natin itong gawin as, ano mangyayari dyan? So, we let y is equal to 0. So, yung y natin 0, bakit? Kasi yung isang 0 niya is yung y, which is 0 na. So, ano mangyayari? So, we have a times 0 plus 1 plus b times 0 is equal to 1. So, ano mangyayari? So, we have a is equal to 1. Okay? Kasi ito makakancel out, mga lodi. So, paano natin isolve yung b, Sir IJ? Ganun din, pero isa-substitute natin sa y, negative 1. So, in summary, to summarize, kapag magpa-partial fractions tayo, mga lodi, substitute lang natin yung mga zeros para ma-solve natin yung mga variables na a, b, c, and so on. So, that is the key step, mga lodi, kapag ginagamit natin is yung classical partial fractions. Pero meron din akong tinuro ng mga shortcut sa partial fractions, pero kasi hindi pa siya applicable dito, baka magtaka yung mga prof nyo, uy, paano naging ganun yun? Ginamit ko po, ma'am, yung Sir IJ's method, di ba? Delikado tayo dun. Okay, so yan yan. Ang mangyari dyan, substitute naman natin yung y, negative 1, so lagay natin dito, mga lodi. Dito ko na lang nilagay kasi kailangan mabura natin yan mamaya. So, y is negative 1. So, ito yung pagsasubstitute na natin. So, a times negative 1 plus 1 plus b times negative 1 equals 1. Ito mawawala, mga lodi, di ba? So, b times negative 1 equals 1. Therefore, b is equal to negative 1. Ayan na. Meron na tayong value ng a and b. So, ang gawin natin, i-substitute na natin siya dito, mga idol. So, ano mangyari dyan, Sir IJ? So, we can erase this, mga lodi, ha? Burahin ko na muna to, yung mga hindi sakop natin. Okay? So, you can pause naman, mga lodi, if you want to copy the solution. Okay? So, ano mangyari dyan? So, di ba yung a natin is 1? So, this will become 2dx over x minus yung partial fractions natin. Ano yung a natin? 1. So, that is 1 over y. Ano yung b natin? Negative 1. So, that is 1 over y plus 1. dy is equal to 0. So, yan na yun, mga lodi. Nag-partial fractions na tayo. So, burahin natin to para mas magamit natin ng maayos yung board. And, di ba? Sobrang nakaka-stress mag-solve ng homogeneous actually kumpara dun sa ibang methods kasi haba talaga niyan. Lalo na yung mga examples na parang ang hirap integrate. Napakadaming ganong examples, mga lodi. Okay, so paano natin to integrate? So, ito madali na, puro natural log na. So, ano yung integral nito? 2 ln x minus ln y plus, bakit plus, Sir IJ? Negative, positive. ln ng y plus 1
is equal to ln ng c. So, ayan na. So, ano gagawin natin dito? So, ang gagawin natin dito, gagamit tayo ng property ng natural logarithms. So, kung alam nyo, kaya naglagay ako ng ln dito mga lodi, kasi nga, natural logarithm yung nasa kaliwa natin. Ganun yan mga idol. Kung may natural logarithm sa kaliwa, pwede ka maglagay ng natural logarithm sa kanan para mawala silang lahat. Pero may times din naman kasi na may natural logarithm sa kaliwa, tapos sasamahan mo siya ng hindi natural logarithm. So, that will be another case. Okay? So, ano mangyayari dyan? So, gamitan natin to ng property. So, it will become ln of x squared, power rule, minus ln ng y, plus ln ng y, plus 1 is equal to ln ng c. Ayan. Etong 2, inangat lang natin. So, makikita nyo, ito is sum, property ng logarithm, yung sum. Magiging product siya. So, this will become ln of x squared times y plus 1 all over y. Ito magiging product. Yung difference magiging divide equals ln ng c. And then, ang iniisip kasi ng iba, kinakancel nila yung ln, pero hindi yun yung tamang term. Nire-raise natin siya both sides by e para parang i-raise to dun sa both sides para makancel yung ln. Ayan. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, it will now become x squared times y plus 1 all over y is equal to c. Oops, may nakalimutan. Anong nakalimutan natin mga lodi cakes? Nakalimutan natin, substitute natin yung y kasi yun yung ginamit natin na panibagong variable. Ano yung y dito mga idol? So, ang y natin is equal to v over x. Ayan. V over x. So, ang gagawin natin, substitute natin yan. So, this will become x squared multiplied by v over x plus 1 all over v over x is equal to c. So, ano na mangyari? Ito may over x, ito rin may over x. So, sige, burayin natin mga lodi para at least makita natin yung flow ng solution. So, wait lang. Ayan, ito burayin natin hanggang dito. So, ito may over x, diba? So, simplify po natin. So, we have x squared multiplied by v plus x all over x. Inangat ko lang po yan mga lodi all over v over x is equal to c. Cancel ng x. Tama? So, na-cancel natin yung x. So, ang mangyayari dyan, so we have x squared multiplied by v plus x all over v, di ba? Is equal to c. So, ano mangyayari dyan? Etong c, ilipat mo yung v dito para maging ganito na lang siya. Equals cv. Ayan na. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-ano natin mga lodi. This will now be our general solution. Pag particular kasi mga lodi, you have values of the variables that you have to solve for the value of c, of the constant. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, ayan na yan. So, ang mangyari, x is 1, v is 2. So, substitute natin. So, magiging 1 squared times, ano yung v natin? 2 plus 1 equals c. Ano yung v natin? That is 2. So, what will happen? So, 1 times 3 equals 2c. c is equal to 3 halves. So, ano na mangyari? I-substitute mo ngayon yan dito. So, we have x squared multiplied by v plus x is equal to 3 halves. v, cross multiply, or i-multiply natin by 2. So, we have 2x squared multiplied by x plus v. Ano ba na una sa variables? U, v, w, okay. So, dapat wala una yung v. Ganun lang, mas strict kasi na alphabetical yung arrangement ng variable. Equals 3v. Therefore, the particular solution is, eto na mga lodi. Or pwede mong ilipat din sa kabila. Pwede mo rin i-express yung sagot mo as ganito. Minus 3v is equal to 0. Ayan. So, di ba, sobrang stress. Isang problem yung sinolve natin, mga lodi, So, kailangan talaga dito practice. Practice is the key. Kung naalala nyo yung repo, repetition, easy, pleasure, often, habit. So, sana may natutunan kayong panibago. And, ayun guys, I always hope you all the best. And, pagpalain kayo palagi ni Lord. May God bless you all and keep safe in this time of pandemic. Good luck sa mga online classes. And, see you on my next Match Tutorial video. Bye-bye!